Maligayang gabi sa inyong lahat. Ako si Angel Cabilion at ngayon tatalakayin natin ang globalisasyong pang-ekonomiya. Ang globalisasyong pang-ekonomiya ay tumutukoy sa proseso ng pagbuo ng mas malawak na ugnayan ng mga ekonomiya ng bansa sa buong mundo. Narito ang dalawang halimbawa: international trade at multinational corporations or MNCs. Ang international trade ay tumutukoy sa palitan ng mga kalakal at serbisyo. Ito ay nagpapahintulot sa mga bansa na makipaglaban sa isa't isa upang makuha ang mga bagay na hindi nila kayang likhain o makuha sa kanilang bansa. Sa pamamagitan ng international trade, nakakamit ng bawat bansa ang mga produktong hindi nila kayang likhain sa kanilang sariling bansa. Ito ang halimbawa sa international trade. Ang isang bansa na mayaman sa langis ay nag-e-export ng langis sa mga bansang hindi kayang mag-produce nito, at bilang kapalit, nakakakuha ito ng mga advanced na teknolohikal na produkto tulad ng mga elektronikong kagamitan. Pinapakita sa halimbawa na may isang bansa na mayaman sa langis at nag-e-export ito sa ibang bansa upang makakuha ng mga makabagong produkto na hindi nila kayang likhain sa kanilang sariling bansa. Ang international trade ay nagiging mas madali dahil sa kasunduan ng Free Trade Agreements o World Trade Organization na tumutulong sa bansa na bawasan ang mga tariffs at ibang hadlang sa kalakalan. Lagi nating tandaan na ang international trade ay tumutukoy sa palitan ng mga kalakal at serbisyo. Tumungo naman tayo sa multinational corporation. Ang multinational corporation or MNCs ay mga malaking kumpanya na may operasyon o negosyo sa iba't ibang bansa. Ang layunin ng mga MNCs ay lumago at mag-expand sa mga merkado sa labas ng kanilang sariling bansa. Halimbawa, Apple Inc., company na gumagawa ng mga electronic devices. Halimbawa, iPhone, MacBook, AirPods, at iba pa. Ang iPhone or ang Apple Inc. ay lumalago dito sa bansang Pilipinas. Isa pang halimbawa, Coca-Cola. May operasyon at mga pabrika sa iba't ibang bansa at sa buong mundo. Ang Coca-Cola ay lumalaganap sa iba't ibang bansa at maaari mo itong mabili sa supermarket, sari-sari store, at sa mga bilihan ng mga pagkain. Ang multinational corporation ay may operasyon sa iba't ibang bansa at kadalasan ay may global supply chain na tumutulong sa kanila na mapalawak ang kanilang market. Laging tandaan na ang multinational corporation or MNCs ay mga malalaking kumpanya na may operasyon o negosyo sa iba't ibang bansa. Tumungo naman tayo sa 5 aspeto ng globalisasyong ekonomiko. Tumungo naman tayo sa 5 aspeto ng globalisasyong ekonomiko. Una, kalakalan. Pagpapalitan ng mga produkto at serbisyo. Halimbawa, domestic trade. Pangalawa, pamumuhunan. Pagdaloy ng kapital mula sa ibang bansa upang magtayo ng negosyo. Halimbawa, foreign direct investment. Pangatlo, teknolohiya. Paglaganap ng mga makabagong teknolohiya sa buong mundo. Halimbawa, smartphones at mobile apps. Pang-apat, lakas paggawa. Paggalaw ng mga manggagawa mula sa isang bansa patungo sa iba. Halimbawa, ang mga tao dito sa Pilipinas ay nagtatrabaho sa iba't ibang bansa upang mataguyod ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Panglima, mga transnational na kumpanya. Malalaking kumpanya na may operasyon sa iba't ibang bansa. Halimbawa, Coca-Cola at Apple. Tumungo naman tayo sa positibo at negatibong epekto ng globalisasyong pang-ekonomiya. Positibo,
nagpapabilis ng kalakalan, mas maraming trabaho, pagpapalawak ng merkado, at pag-usbong ng teknolohiya. Negatibo, pagkakaroon ng hindi pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga bansa at mga tao, pagkasira ng lokal na industriya at ang pagtaas ng gap sa pagitan ng mayaman at mahirap. Sa madaling salita, ang globalisasyong pang-ekonomiko ay ang pagpapalawak at pagpapadala ng mga kalakal, serbisyo, ideya, kapital at labor mula sa isang bansa patungo sa iba. Laging tandaan na ang globalisasyong pang-ekonomiya ay tumutukoy sa proseso ng pagbuo ng mas malawak na ugnayan ng mga ekonomiya ng bansa sa buong bansa. Ayun lamang po at maraming salamat at naway marami po kayong natutunan sa aking video ngayon.